I charge him treason for this. Yan. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Kung gusto ninyong manood ng cheap na comedy talk show na puro mukhang kengkoy ang mga host at parang made in China ang kanilang script, meron yan sa Pro DDS network na Net25 na pag-aari ng Iglesia ni Manalo. Ang problema nga lang, si Senador Rodante Marcoleta at mga kakulto niya ang main characters. Oo. Sagot naman ni Justice Carpio. So, for today's episode, eto na nga, binasa ng co-host ni Marcoleta ang sagot ni retired Associate Supreme Court Justice Antonio Carpio sa pahayag niya na I charge him treason for this. I charge him treason for this. Every first year law student knows that treason cannot be committed during peacetime. So, laging ganyan ang mga banat na galing gano'n. No? Laging naman may pamaliliit sa kapwa. The crime of... At yung isa namang host, tila tagasulsol lang ang role. Kaya ayon, feeling biktima na naman si Marcoleta sa kanilang cheap na comedy show. At syempre, sinang-ayunan agad ni Boy Sulsol na parang scripted ang lahat. Yan, Sen. Doon lang sa pagsagot niya Jen, nakikita mo na yung pangmamaliit sa kapwa. Opo, laging diba? ganun, Sen. Opo. So, At si Marcoleta bilang main character ng show, victim card agad ang atake. Feel na feel pa ang drama dahil kinumpara nga daw siya ni Justice Carpio sa first year law student. kumpara tayo sa First year law student. first law student, ano. Total, sa kanya naman ang gagaling. Paano yung sinabi ni Carpio na kabilang siya sa lowest rank ng mga abogado? Is Marcoleta considered a legal luminary? In the calibers of lawyers, where does he fall? Pero this time, tahasang binago na naman ni Marpiluca ang script niya. Parang piluka o wig lang, napapalitan anytime ang kanyang mga public Galing. statements. Akala ko kasi malawak ang pangunawa ng taong ito Kaya ganun lang ang sinabi ko Actually, ang gusto ko sabihin, I pronounce you guilty of treason already. Hindi na kita kailangan i-demanda pa. Okay? Alam niya na ang ibig ko sabihin, yung connotation noon. Pero syempre, gustong rumisbak ang feeling bidang tsinador ng mga DDS at may sagot siya kay Carpio. Bakit ka mo? Ang sabi ko nga, alam mo, maski na grade 1 naman na pupil din, Opo. naiintindihan niya na hindi mo pwedeng ipamigay ang saganang sayo. Lalong-lalo na kung pinag-uusapan natin ay teritoryo. Ngayon, pinagpipilitan ni Marcoleta ang kabubuhan niya tungkol sa tamang sukat ng ating territorial sea. Isang bagay na matagal nang dinesisyonan ng korte sa kanilang unanimous decision. So bakit si Carpio lang ang kanyang sinisisi? Ang territorial sea kasi, Jen, sabi ko nga, ito'y parte ng sovereignty ng isang bansa. Tama Hindi po. lamang yung land features. Ang kabuuan po ng land features ng ating bansa ay 300,000 square kilometers. Ngayon, sa pagkakakwenta niya doon sa pinag-uusapan nating teritoryo, sana na pwede nang ni Direk para makita ng mga kababayan natin yung total ng ating territorial sea. Na ito'y kinuwenta. Ayan. Sa mga observant na Pinoy, lumang teknik o tugtugin na itong ginagawa ni Marcoleta dahil ginamit na ni Digongyo ang dirty trick na ito laban kay former Senator Antonio Trillanes noong inakusahan niya ang huli sa pagbenta umano ng ating Scarborough Shoal. Same tactic pero hindi umubra. Gumagana lang ang ganyang style sa mga bobo at salot na DDS. Na ang computed na territorial sea ng ating bansa ay 274,136 square miles. Square miles yan, ano? Opo. Ngayon makikita mo, noong i-dispose niya yung Republic Act 9522, kasi naging ano ito naging asunto ito, kinwestiyon siya ng isang professor ng international law sa UP, Justice, si Professor Magallona. Melvin Magallona Opo, yata. opo, tama po. Ang hindi siguro alam ni Marcoleta, dahil nga boplax siya, hindi lang naman si Carpio ang nag-decide sa constitutionality ng batas na ipinasa ng Kongreso at pinirmahan ng Presidente noon, kundi ang buong Supreme Court.
Pero, syempre, Marcoleta is pulling off this dirty trick dahil alam niyang bobo ang mga DDS at gagamitin nila ito para siraan si Carpio kagaya ng ginawa ng mga bobo at salot na panatiko ni Digongyo kay Trillanes. Yung RA 3046 at saka yung RA 9522. 952, opo. Ngayon, makikita mo doon sa kanang bahagi ng column, ang natira na lang ay, basahin mo nga dyan, 32,106. Kaya heto ulit ang sagot ni Carpio sa kabobohan ni Marcoleta na tila hinuhukay ang kanyang sarili sa lupa sa bawat pagkakataong magsalita siya sa publiko. Alam mo yung Magaliona versus Ermita, ang Congress passed a law. Both the House and the Senate overwhelmingly approved the law. The President signed it, and it was questioned before the Supreme Court, and the Supreme Court was unanimous. The law was constitutional because it conformed to the Constitution. So, ang sinasabi ng mga petitioners sa Magaliona na ang territorial sea daw ng Pilipinas, lahat na tubig enclosed by the 1898 Treaty of Paris Lines, no? Yung international law at UNCLOS sinasabi hanggang 12 nautical miles lang ang territorial sea from your baseline. Hindi mo masakop yung high seas, hindi mo masakop yung exclusive economic zone as part of your territorial sea. Pumirma tayo. We are a party to the UN Convention of the Law of the Sea. At yung Constitution mismo natin nagsasabi na we adhere to the general principles of international law. Square nautical miles. Oh. Oho. So nakita mo, halos mahigit 244,000 square miles ang nawala sa ating territorial Nabawas, sea. opo, ha. Sabi ko nga rito, kahit grade 1 siguro dyan, maintindihan niya, hindi mo pwedeng ipamigay ang teritoryo ng iyong bansa. Opo. Kasi, So yung Constitution mismo natin nagsasabi na sumunod tayo sa international law, customary international law. That means 12 nautical miles lang. Ang gusto nila Merlin Magaliona, sakupin natin beyond the 12 nautical miles, sakupin natin yung exclusive economic zone at high seas. Labag yan. That's against customary international law. That's against UNCLOS. So, ang ginawa ng Kongreso, they passed Republic Act 9522, overwhelmingly approved by the House and by the Senate. Pinirma ng Presidente, kini-question ngayon sa Supreme Court. Unanimous ang Supreme Court na constitutional yon. Opo. Yung Republic Act 9522. Opo. kasi magkakasala ka sa ating saligang batas. Yan ay nakasalig dyan sa pag-usapan. Tatlong saligang batas ang pinag-uusapan dito eh. Opo. At saka baguhin niya yung Constitution, i-repeal yung provision na we adhere to general principles of international law. At saka dapat yung i-convince yun ng President at saka Senate na mag-withdraw tayo sa UNCLOS. Dahil dun sa UNCLOS, we agree that ang ating territorial sea ay hanggang 12 nautical miles lang. So dapat gawin niyo muna lahat ito bago niya ma-charge kami ng... At saka i-convince yung Supreme Court na lahat ng mga members of the Congress, the senators and the congressman who passed the Republic Act 9522 at saka yung presidente who signed it are committed treason. Convince niya. At saka yung lahat ng mga justices ng Supreme Court, unanimous sila eh. Unanimous kami noon. Opo, interesado ba kayo, These people Justice? committed treason. Gawin niya muna yon. Aha.